Black Cookies Production! Pasok kayo, pare. Kasi sila. Pare, parang wala sila eh, no? Pero pasok ka muna. Dito tayo ngayon sa CBD headquarters. Ito yung aming munting office. Rico, Robert, ang sakit naman nun. Boss, nandiyan na pala kayo. Buti nagkasya kayo dyan. Ay, bawal mong sapatos? Hindi, sige, pwede. Bisita ka naman eh. Yo, welcome Black Cookies Production! Kamusta, Dam? Okay lang. Pinapanood ko po mga vlogs niyo, sir. It's an honor. Hindi, para lang sa kaalaman nila. Trivia agad. Isa yung Black Cookies sa mga pinapanood ko dati na nag-aaral pa ako mag-vlog. Trivia din, trivia ba? Black Cookies, UE, Adam Maleo, si Bicos. Di ba kabatch mo si Bicos? Lower butt. Lower yun kasi ang taas mo din eh, no? Tapos si, ano ba? Gio, Denise, Just Hash, Just Hash. Justin Maglolona. Ha? Justin Maglolona, wala ba yun? Naglolona. Miko Bodo! Pasok! Moko! Pwede ba pa-cheese? Steven Peregrina, producer. So, Dam, salamat ha. Salamat din po. And Dam, ikot mo muna kami. Sa ano muna tayo? Harap. Sige. Nakita ko kasi yung vlog nila kay Mikey Bustos. Parang may mga painting. Ito po, very sa akin to, very significant. Ano bang pangalan ng painting na yan? Hindi ko din alam eh. Pwede mong pangalanan, Kuya Dre. Ay, ako. Kasi may iba-ibang kulay. Eminems. Pwede Eminems! Anong inspirasyon mo dyan? Nakita ko lang sa Pinterest, as ginaya ko. Honest. Meron dito, oh. McDolabin. Ito yung pinaka, as of the moment, most popular video sa YouTube. Hindi ko naman sila pinaglalaban. It's more of parang, what if magsama sila? Pero yung laging yung messaging ng vlog is yung service nila sa mga tao na lagi silang nagsiserve with love. Nagsama naman, di ba? Sinubukan naman. Sinubukan din. Kaso hindi nag-work eh. Ito nag-work. What are you pertaining to? Ito maganda rin ano to. Alam niyo yung term na upcycle? Basically parang using things na parang pwede mo na itapon into something. Tsaka parang hindi na lagi hinahanap kasi yung mga screw lagi nawawala eh. Office to eh, no? Office. Pero dito ka. Dito ako kasi mas mabilis kasi. Si Robert, saan natutulog dito? Si Robert, siya yung nakatira sa totoong bahay namin. So yung kwarto ko doon, siya na nakatira doon. Kamusta naman, Bert? Okay naman, pati yung ano niya sa akin na din. Marami nang nakapasok doon. Marami na din. Uy, yung mga naging ex niya. Teka, move on tayo dito. Parang hindi to dapat nandito. Tatlo yan. Blue, dilaw, tapos isa lang binili ko. Kasi gusto ko rin talaga ng mga pieces sa office na parang unorthodox. Ito gusto ko. Ayan, ikaw ang ingat. Si Panda. Anong hayop ang cute? Panda cute. Okay na. Ano to? Ano to? Eto, ginawa lang to ng tropa ko, si Asher. Kasi nandun nga nag-start kami mag-upcycle. Meron kami mga tubo dito. Sabi niya, gagawa rin ako parang frame. Pero eto, very significant tong picture na to sa akin. Kasi eto yung unang piso challenge ko, day 2, sa Pasig, Palengke. Pandemic pa to. Inspired to kay Ryan. Kay Ryan. Meron tayong convo na may pinapa-edit ka sa akin na Black Cookies vlog. Sabi ko, hindi ko muna kayang tanggapin kasi may shoot ako. Naging editor po ako ng Black Cookies Production! Ba't pipirma tong chessboard? Naglaban kami nung tropa ko. Tapos at that time, ito rin yung time na nag-upcycle kami. So parang naisip ko, maglaban tayo. Tapos nung laban natin, idikit natin yung Tapos yun. Sino nanalo? Ako yung puti, syempre. Lipat tayo dito. Anong ginagawa ni Manny Pacquiao dito, pare? Meron kasi yung series na inanap ko si Pacquiao. Pero personally, bata pa lang kasi ako, lagi ng mga nanonood tito ko ng Pacquiao. Kaya parang growing up, lagi kong nilulook up si Pacquiao. Tapos eto, sobrang ganda ng story kasi bumili ako ng magazine niya sa Gensan. Kasi it so happen, nung pagbalik namin sa Gensan, may kumuha ng magazine parang nanakaw. So parang at least meron ako nito, naiwan. So ito, anong award to? Eto naman, one of the most unexpected award ko na talagang hindi ko rin nakakaala na makukuha ko. Kasi nung in-awardan ako nito, nandun si Mayor Joy Belmonte. Sa puro mayaman, pare. Golden Wheel yan. Para siya sa mga gumagawa ng something for the community. Which is bihira na lang sa mga vlogger ngayon. Ha? Saan mo daw nilagay? Yung pera. Oo. Hindi, actually, gusto ko i-address yun. Pwede ko ba i-address dito? Hindi, marami kasi naghahanap ng pera sa QR code box. Kasi yung 1 million nasa bahay Aruga. Tapos yung another 582 plus something na yun, nasa Mindanao siya. Kasi umikot kami sa Pilipinas, di ba?
Context lang guys, last time kasi gumawa ng series si Adam na for 30 days iikot siya sa buong Pilipinas and yung truck niya may QR code. And ang goal niya is makapag-raise ng 1 million pesos. Kaya lang, sinasabi nga ng iba, binulsa daw niya yung ibang donation. So it is fair, magbigay din sa Mindanao. Pero yung sa Mindanao, meron din silang mga sa Visayas. Mga bata din. And meron kaming proof nun na may resibo, Maraming resibo yan. Ito naman, binili ko lang to sa surplus. So, nung binili ko, hindi ko alam na sikat pala siya sa Japan, si Anpan Man. Tapos, ito, as of the moment, ito yung mako-consider ko talaga na one of my proudest project talaga na nagawa. Shoutout sa gumawa nito! Ito, ano to? Ito din. Pag uwi ko, yung pagbukas ng box, may nag-abot lang sa akin ito. Diyan mo malalaman na may impact talaga yung ginawa mo. Ito naman, binili ko lang to somewhere kasi 'di ba sa box ako lang pwede. Robot kasi to. Yung best friend ko hindi ko pwedeng isama sa box si Robert. Kaya pinangalanan ko tong Robert. Uy! Kaya niya rin yan eh. Tsaka yung kwento ko lang yung sa box. Kinakabahan kami nun kasi parang 5 days na 50k pa lang yung nagdo-donate. Daming nangyari sa araw na to. Punong-puno ng suporta. And for the first time, nakahit na tayo ng unlockables. So happy na lang, parang domino effect nung may nag-donate ng 50k, bigla. Ano pala yung pinakamalaki? Merong dalawa, ito, exclusive to. Yung isa, si Ninong Ray, 100,000. Siya yung 900 na yun eh. Tapos para makompleto yung 1 million, nag-donate si Ninong Ray. Nakamagkano na kayo? Mga 900, 930, ganun something. Pwede tapusin na natin yan po 100k. Ngayon, lang to, a day after or 2 days. Pero meron pa kasing upload nung last episode. Pumunta kami sa isang bahay ng sikat na YouTuber talaga. Sikat. Bulong ko sa'yo. I like it, Kaji. Nag-donate siya ng 100k. Out of nowhere lang yun. Oh, next! Baka mots. Uy, ang bigat. May ganyan din sila ni ha? Hawakan mo yung katawan mismo. Masisira? Nasira na yun eh. Kinabit niya lang kahapon yan. Gusto ko sana ikaw yung makasira ulit eh. So parang iskamin mo ako, ganun. De, eto, sobrang unexpected din. Kasi itong Adobo Video Fest, nag-post lang sila ng parang pwedeng magpasa kahit gawa na vlog. Ano yung pinasa mo na? Lockdown sa bahay na karton. Fast forward, nanalo. So parang that's one of the moment na na-realize ko na parang minsan talaga yung mga bagay na pinaghihirapan mo ng todo. Eventually, ma-appreciate at mag-appreciate pa rin ng mga tao. Eto, ba't di mo na Ba't di ko nagawa? Oo, ba't ganyan? After na yan. Bago to. Bago to. Ito, Najaryo. Basahin natin. Vlogger Adam Alejo, humasa sa 30 days stock sa Gcash or Code Box. QR code, boss. Ngunit binulsa? Napaliwanag na kanina. Actually, di na nga kami nakabili niyan nung mismong nirelease nung araw. Tapos kinonta ko sila, pwede ba makahingi ng copy? Tapos yun, pinalalamove nila. Great Beyond Dreams. Ngayon lang sinuot oh. Uy, bakit may dyan? Okay, next! Bakit create beyond dream? Yun. Dahil sa pagbablog ko, gusto ko lang talaga magkaroon ng quote. Pero maraming pinanggalingan yan dati, lang yun eh. Imagine to create, yun yung una ko. Yun na rin talaga yung parang naging North Star nung pinaka-ginagawa ko na parang every time na mag-iisip ako ng project, gusto ko it's about not just creating my dreams, but creating beyond it. Kayo, you're part of the CBD kasi you're creating content and you're influencing people. Eto, konektado dun sa trap. Actually, eto, gift sa akin yan ng mga bata. Yung kamay niyan, sila mismo. Ito, bigay ito ni Ray. Ayan, si Kuya Ray. Shoutouts to Kuya Ray. Pero 100k, hindi kanya ginawa ng 1. Hindi pa. Hinihintay niya raw ako mag-2M eh. Eh, kakatuwim lang ni Adam. Congrats, Adam! Tapos, Yan, 1 million subs, tapos 100k. hawakan ko nga. Kaya nyo rin yan, kaya nyo rin yan. Alam naman namin yun. Pupunta tayo dito. Inayos lang namin kasi medyo marami kami. So, sino dinagdag natin dito? Sino ba to? Boss Robert, tsaka si Kel. Since day 3 ba to? Since day 3? Since day 0 to. Kailan mo planong tumigil? Siguro nga next year na Ikaw bro, kailan ka pa dito? QC, matagal na. Kailan alis mo? Mamaya. So So wala na pala akong team. ano bang mo nakita mo kay Adam? Ba't ganyan ka? Hindi, sa dami kong tropa kasi siya lang talaga yung nakasama ko. Okay na yan. Kaya. Ano bang klaseng kaibigan siya? Marespetong tao. Baga, marunong siyang bumalanse. Ikaw, kamusta naman dito? Okay naman kasi parang last year bago kami umalis ng QC. Parang wala akong plan nun sa sa buhay ko nun. Kasi nga hanggang sa kinuha na ako ni Adam nun na editor. Ano yung nangyari naman? Yun ang nangyayari na. Ano naman yung mga ayaw mo sa kanila? Marami, nag-meeting nga kami kahapon.
Siyempre, meron ka talaga mapapansin. Pero sa tingin ko, yung talagang pinaka maibibigay ko rin sa kanila as respect and praise is yung pagstay nila, yung loyalty. Mahirap kasi talaga makahanap ng mag-i-stay. Ang ano lang namin ngayon, hindi ka nagtapos eh. No? Sino-sino yung mga tinawagan mo? Madami. Kasi at that time, huminto na po ako sa pag-aaral. Kasi gusto ko pong i-pursue yung... Tapos si Kuya Dre, nung time na nag-work na ako nun, tapos parang kung pagpapatuloy ko yung pagbablog. Kaya ako, very honored ako. Nagkaroon pa rin tayo ng chance na magkaroon ng collaboration. Kasi parang ever since sila yung nilulook up ko sa UE, mga kuya talaga yan. Masarap sa feeling na pinapansin pa rin nila ako. Baliktad, ano ka ba? Naalala ko, nung pagka-resign ko sa trabaho, wala akong savings. Tapos sabi ko dun sa tropa ko, pwede mo ba akong pautangin ng gantong amount para makabili ng PC? Ang ginawa ko para magkapagbayad, naghahanap ako ng mga client. Black cookies yung isa doon. Isa yung black cookies kasama sa way kung paano ko nabayaran yung mga bills ko dati. Sila lang ang editor namin na pumayag na 250. Tsaka walang reklamo, hindi ka tulad yung ngayon. Natutumba pala ito mag-isa. Tapos nagulat ako, pandemic. Nag-ano si Adam, yung sa piso. Tapos nag-viral talaga. Ilang araw mo ginawa yun? 3 days. 3 days. Nung mga panahon na yun, pre, syempre nakaka-drain yun. Anong hugot mo nun? Actually, marami na akong best talaga na talagang fully burned out. Medyo ano kasi ako anong tawag doon? Parang minsan talagang pinahirapan ko talaga sarili ko sa mga ginagawa ko. Tsaka nandun na rin syempre yung parang we always want to exceed kung ano yung nagawa mo dati. Pero ang na-realize ko din, hindi rin talaga siya kayang gawin ng sobrang tagal. Unless you have the capacity and the money. Nung dumating ng time naman na parang pagod na ako, kinulong ko pa din yung sarili ko literal sa commitment na hindi ko matatakasan. Kaya nung nasa box ako, burnout na ako nung day 2 pa lang. Nasabi ko na sa mga tao. So parang 2 lessons siya na hindi rin para talaga sa lahat. Pero parang ang nakita ko dun, sometimes, in order to reach something talaga ng success, kailangan mo ikulong yung sarili mo dun sa commitment. After ba nung, yung sa truck, may mga ginawa ka pa siguro, pero yung mabigat na ba is yung sa Thailand na? Yung El Fraile. Oo, mahirap. Ayun talaga sobrang hirap. Ang ano ko doon, sabi ko kahit pagod na ako, gagawin ko. Nung nandun kami sa barangay ng El Fraile, muntik pa ako mag-back out noon. Sabi ko, 3 days na lang kaya. Kasi parang kinakabahan na ako. Sabi, malakas daw alon. Nung napapunta naman na kami sa El Fraile, sabi ko, sige na nga, 7 days na yun, wala nang choice. Parang nilagay ko na naman sarili ko sa wala akong choice. Nagawa nga siya, pero talagang Durog. Hello po. May tao po ba? Pero result-based. Okay din, di ba? Mahirap yan. Health, safety. Ano naisip mo ba? Sige, ibang bansa naman ako. Gawin ko yung piso sa Thailand. Kaya ngayon, paano kung gawin ko to sa ibang bansa? At pumunta tayo sa... That time kasi naubusan na rin talaga ako ng ideas. Tapos parang ang dami nagre-request nung piso. Sabi ko, ayoko nang gawin sa Pilipinas to eh. So parang yun na lang yung choice mo, to do it international. And the rest is history. Yun lang. Ay, doon naputol yung ano ni Adam. Pwede ba nating pasukin yun? Sige, pwede naman. Ayoko na, nakulate eh. Kasi ang kwento naman na ni Adam kung gusto yung panoorin. Basta nasa channel ni Adam. Context ulit guys, last year kasi nagkaroon ng matinding issue si Adam pagkatapos nilang maghiwalay ng kanyang ex na si Emrys. Actually last year nag-die down na yung issue. Kaya lang napag-usapan na naman siya so sumabog na naman yung issue. Isa na rin siguro yung reason kaya nagsalita na talaga si Adam at gumawa siya ng video na to para rin sabihin yung katotohanan ng side niya. Pwede niyong panoorin muna yung video na yan kung gusto niyo talagang malaman yung buong context. Pero pwede niyo rin naman nang ituloy yung video namin and make sure na tapusin niyo hanggang dulo. Last year pa to no? Ano ba nangyari, Robert? Honestly, pwede mo natin i-blip or ano? Blur na lang natin yung mukha mo. Tapos pagtapos mo magsalita, babalik na lang natin. Hindi kasi parang di ba pa 8 months nga yung parang hindi talaga ako nagsasalita. Mga 4 months parang may mga nagko-content pa na content creator. So parang nag-i-stir up pa din yung issue sa social media air, ganun. For the longest time, wala na talaga sa plano na magsalita pa. Until, syempre, for that 8 months kasi parang nasira din talaga yung name ko. And hindi lang siya sobrang baba na nasira yung name. Nasira kung ano yung pinaghirapan mo talaga. Ganun-ganun lang, Ganon-ganon lang. Kami ng team, gusto na rin namin nag-move on. Ano lang kami, sige, upload lang tayo ng upload. Ganyan talaga. Hanggang sa parang kahit ini
maiwasan mo, yung kabilang side naman, content pa rin ng content. To the point na parang di na siya naging fair. Tapos meron pang mga content na triggering na talaga siya. Kasi minsan pagka merong narrative ng lie, kahit hindi siya totoo, pero pag di mo pinansin, yun na yung magiging truth. Naawa din talaga ako sa mga talagang from the start sumuporta sa akin. Yung kilala ka talaga. Kita ko, pinagtatanggol nila ako sa comments. Tapos yun, there's one time na parang may lumapit sa akin friend ko, sabi nila, parang gagawin mo naman siya not for the sake of kailangan mo ma-redeem yung sarili mo sa mga nang-hate sa'yo eh. Pero it's giving your real audience, your real community, what they deserve to hear. And yun yung truth ng side mo. Do you think may mali ba na hindi ka agad nagsalita? Or do you think perfect timing lang na, sige, ito na, feeling ko, ito na yung right? Sa gantong issue, you will never know naman what will be the right decision. Kasi unang-una, wala namang plano eh. Ang plano lang talaga, sige magtuloy-tuloy tayo kahit anong mangyari. Dead man na talaga. It's just so happen nga na yun nga, nagkaroon pa ng triggers na parang naging unfair na to the point na parang ako din iniisip ko, nagiging responsible pa ba ako sa blessing na binigay sa akin dahil sa hindi ko pagsasalita. Ano yung isa sa mga nag-trigger sa'yo, na sinabi sa'yo? Medyo matagal na siya nangyari pero parang hindi ko pa rin matanggap na parang inaccuse yung family ko na gusto namin pumatay. Yun, doon ko naiintindihan eh. Pag part kasi yung family mo, nasasaktan din sila eh. Yun, tapos syempre parang in general, sabihin ka manggagamit kahit deep down sa sarili mo. Paano ako naging manggagamit kung alam mo sa sarili mo na hindi ka naman ang gamit ng tao? Kawawa ang lalaki, no? Pag walang context. Kaya takot na takot din ako magsalita eh. Siguro, Adam, I think ano na rin yun. In a good way, maraming taong na need kong mag-ingat talaga. Hindi lang sa mamahalin mo, pero sa mga kaibigan mo din. Hindi ka sure kay Robert. Yun din talaga. Parang I hate na sa akin nangyari yun. Pero parang para sa akin, dahil nangyari na siya, sana talaga merong mga natutunan yung nanonood. Hindi lang naki-ride in lang. Sobrang dami nag-message sa akin na nagkaroon din sila ng courage to live. Galing din, Dam, kasi lumabas din yung totoo eh, no? Maganda rin na nangyari din sa kanya. Magandang aral din siya sa iba kasi yung iba, hindi alam yung gagawin pag nandun sila sa sitwasyon na yun. So ngayon at least, okay, ganun din pala yung sitwasyon ko. Hindi ko alam paano ako sasagot pag sinagot ako ng ganito. Make sure lang na tama yung ginagawa nyo. Magstay kayo sa truth. Kasi kahit anong emotion pa yan, pag sinabing anong kulay ng pader, puti. Hindi nga yun, ikaw talaga ang sumasama ng ugali mo. Hindi, yung pader ay puti. Ako, magiging honest lang ako Nung napapanood ko yung series na yun, shit, ang bilis. Nag-fast forward, nag-propose nga din siya. Ay, sana ka ako talagang na lang. Baga, okay. And kami naman, di kami pwedeng manguna eh. Bilang kaututang dila ni Adam. Ako kasi, grabe din yung mga pakikisama ko. Kumbaga lahat yun. Pero dumating yung time na sila, may isa pa kasi kaming editor. Tuwing kakain kami sa labas, pinagkikwentuhan namin. Noong mga time na yun, nahihirapan na kayo rin pa maniwala. May napapansin na. Tapos hanggang dumating din sa point na yun nga, tama nga yung mga hinala. Pero wala kayo naging conversation nito na... Wala. So dapat si Sin, ikaw. Akin pa din. And also, one of the things na natutunan ko, you should always listen to your parents pa din. Totoo pa rin ang instinct ng magulang. Kasi sa panahon ngayon, mukhang mas marami na tayong alam porket may social media na. Totoo ang instinct ng magulang. Siyempre, di na natin tatakil yung mga natakil mo na. Ang akin lang, ako alam ko yung pakiramdam na may pinaghirapan ka ilang taon. Tapos, nakikita mong unti-unting nagka-crush lahat yung pinaghirapan. Ang taas na yan eh. Oo. Pero totoo men, kasi kami, di pa naman kami talaga pero Gusto ba natin yun? Gusto lang talaga namin, bigyan lang nakikita mo yung tao parang, ganun agad iniisip nila sa akin. Yung viewership ko iba na, hindi na tulad nung dati. Anong unang naramdaman mo noon? Anong ginawa mo para maano mo yun? Siguro, mental battle talaga siya. Dahil nga ako, alam ko din yung truth. Ito, isang nagsabi sa akin, attorney siya. Sabihin man sa'yo ng lahat ng tao, as long as you know your character and who you are, huwag ka magpapa-apekto. Sino yun? Si Kuya Les Paul yun. Biggest help is yung circle ko. The biggest help! Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. Kasi dumating na sa time na hindi ko na rin maisip kung paano. Na parang, paano ka pa babalik? Halos nga lahat nga, pag may nag-upload ka, first minute pa lang. Yun pa din yung binobrought up. Siguro, the best thing that we did, January pa lang, nag-retreat kami for 7 days sa isang church. Doon pa lang, na namin na si Lord ang bahala sa atin to fight for us. Nung time na kami, fasting kami doon. Merong scenario doon na nakabilog lang kami. Tapos iyak ako nang iyak kasi nga parang sobrang bigat na nangyayari sa akin. Tapos parang sabi ko, buksan ko kaya yung Bible. Tapos pagbukas ko, ang nakita ko doon, yung passage na I will give you the promises I give to David. Sabi ko, ano kaya yun? Pagtingin ko yung number 1 promise kay David, 7 kasi yun eh. Yung number 1, I will reclaim your name. Kaya parang at that point pa lang, sabi ko, Lord, sa'yo yung laban. Sir Gary, pasok. Mahal,
pangako sa'yo. Ang galing kasi ako nakita ko siya mag-unfold ng mag-isa. Yes, nag-post ka and yung video mo, malaking bagay siya. So biglang nag-switch up lahat tala. Sorry na, gano'n yung mga comment na judge kita. Parang kasalanan pa ni Adam na hindi siya nagsasalita. Yun yung nakakatawa para sa akin. Na porque hindi siya nagsasalita, excuse yun para i-judge mo yung tao. Nung lumabas yung video ni Adam, biglang biro lang pala lahat ng sinabi niya. So mukhang wala naman tayong nasabi. Tulad ng mga sinabi ng mga netizens na ito. Alam nyo mga ka-hombre ko, alam nyo na yan, na ang ating mga thumbnail, sa ating mga titulo, normal lang yon para makapukaw ng atensyon sa inyo. Si Maagago kasi, wala naman kaming masamang tinapay kay Boss MG. Saka nanonood ako ng mga video niya eh. Ako parang inassume ko lang nung huling video ni Boss MG. Ako kahit PM na nga, di ba nag-sorry sa'yo? Hindi kasi medyo rin boss, rektahan din kasi. Boss MG, alam mo yung ginawa mo. Medyo, alam mong mali yung ginawa mo. Na sana, mas na-appreciate sana. Kung siguro nag-sorry na lang. Hindi naman siya rocket science na, biro to. Ang hirap malaman. Diba ikaw nagsabi na social media lang. Alam mo naman na pag nagbitaw ka ng salita na mabigat, makakasira dun sa tao. Yung pa lang, thumbnail pa lang. Sabi ko, grabe naman. Hindi naman ganyan si Adam. Yun lang boss, ang sa akin medyo yung thumbnail and yung title. Kasi gets ko naman boss medyo ratrata ng upload. Wala namang problemang aminin dun Ang akin lang, yung thumbnail tsaka yung Maganda nga boss, palitan yun kasi yung mga hindi pa rin nakakaalam pa rin Hindi na kami naghahanap ng ang lang talaga. Lesson din siya na sa atin, alam ko sinabi rin ni Boss MG to sa mga viewers niya, huwag tayong mangungunas. Pero kasi, need din natin matutong mag-claim ng mali. Tinanggap ko kasi siya as Tinanggap ko siya as para akong medyo magulang Ito kay Paulul, ang ganda nung naging niya, sabi niya, may kinat siya. Marami akong kinat out. Kasi ako dito, nung panahon na ito, mas naging critical ako kay Adam. Dahil siya ang nag-upload sa kanya kung nasa na siyang bansa. Pero nung dinadaanan ko yung mga tao involved, tinignan ko yung mga page ni Emrys, tinignan ko yung page ni Adam, meron talaga akong hindi, parang hindi ko mapalagay. In this regard, kung makipag-usap sa'yo o hindi, huwag magkiklaim. Kasi may mga nasasaktan behind the scenes, hindi lang po yung taong upfront. Ang content, hindi lang nandyan para sa chismis. Tulad ni Adam, hindi namin kaya yung ginagawa niya. Kung kaya lang namin, magpapagcash din kami ng 1 million para makapag-donate sa mga batang critical. Isipin niyo yung purpose ng tao din, di ba? Tapos may nangyari, which is fine. Na ginagawa mong excuse yung pambabalahura dun sa tao kasi social media. Oo naman, hindi naman tayo nagsishare ng values Baka siguro kami, ginagawa namin to in an ethical way. Kasi sabi mo, di ba, social media to, headlines is important, clickbait. Adam Alejo, the biggest user cheater. So user cheater sa thumbnail. Pwedeng ang mga text na nakasulat sa thumbnail ay isang headline ng pag-uusapan at hindi ibinibintang o sinasabihan agad sa isang tao. And sinira mo yung pangkabuhayan niya to Siguro kung ako, maiisip ko yun Kasi alam ko matalino naman si MG. May anak din siya. Kaya nagtataka ako, ba't hindi niya naisip na si Adam, kaparehas niya, kapatid niya sa larangan na nabubuhay through social media at yun yung sisirain mo. Yun ang hindi ko magets na hindi mo pa nakukuha yung two side. Ayun lang naman kami. Wala Hindi lang din sa tropa Ako, same opinion ako kahit di ko kilala si Adam. Anyways, hindi na namin ginawa tong video to Alam ko na medyo mayiging rin kasi masakit din for us yung nangyari sa'yo. Nakaka-apat na account na ako May malabon ako sa comment apat na account. De, pero yun lang, wala namang dito. At saka social media lang to, kayo naman. Social media lang to. Social media. Biruan lang. Pang 9,999 na question dam. Anong realization mo and pakiramdam nung mga medyo nag-twist and turn na? And na yung mga next mo? Siyempre hindi mo maiwasan na maging happy. Naging happy ako for myself, tapos for my team. Kasi sila nga rin yung talagang lagi yung kinakamusta. Sabi ko, ano feeling nyo? Damay din sila nung nag-down yung mga revenue. Tapos syempre family ko, yun, very happy din sila. Yung sa mas malalim na level. At this point of my career, ayoko din talaga na ilagay ko sa ulo ko lahat ng nangyayari. Kasi this might happen again. True. Yes. Tsaka dun sa next question mo, actually we don't have a bigger plan for now. Parang ngayon is be responsible of today. Just be present at the moment. Parang naniniwala na ako ngayon na if ipapanganak na talaga yung idea, mapupunta na sa mind mo yun. Actually, dumadaan na naman ang issue. Ang natitira is yung effect niyan dun sa tao. Ang overall lesson natin dito, huwag kayong magmamadali. Hindi lang sa relasyon. Ito para sa parents din siguro. Iparamdam nyo yung kailangan talaga nung bata na pagmamahal. Kasi ako, as I look back, parang naisip ko na kaya rin ako always rushing into something na parang gusto ko lagi to feel love. Kasi nung
nung bata ako, medyo malayo yung parents ko sa akin. Na ngayon, nababalik na naman namin na yun. Parang nare-reclaim na namin yung pagmamahal sa isa't isa. So, huwag kayong magmamadali. Kahit sa mga pangarap, kahit sa kaibigan, kahit sa relasyon. Ang dami ring matututunan doon. Minsan, huwag lang tayong makichismis. Paano kung sa akin to nangyari? Bago kayo mag-comment, bago kayo mag-upload, bago kayo mag-post, bago kayo mag-jowa. Ganun lang lagi. Saan ka ba nila makikita? Sa mga makakanood nito, meron na rin akong bagong upload at that time. Kaya kung galing kayo dito sa Black Cookies Production, mag-comment kayo na galing kayo dito. Binge watch nyo yung mga ano nito, yung milestone content niya. Tingnan nyo nga kung scammer talaga.